rin mga kababayan, talagang nabudol din ng mamamayang Pilipino nitong si Senator Robin Padilla kasi ngayon nagpa-epal na naman. Hindi pa nga siya nakaka-recover doon sa kanyang sinabi na mahina mga kabataan sa henerasyon ngayon mga kababayan. Gumawa na naman po ng isang eksena etong si Senator Robin Padilla at sinabi po niya at nanindigan po siya mga kababayan na desidido daw po siya na hindi pumirma sa report ng Blue Ribbon Committee. Ang pagkakaalam ko kasi mga kababayan, etong pinag-uusapan ng mga pirmang yan para madala sa plenaryo yung draft report o draft partial report ng Senate Blue Ribbon Committee yung mga miyembro lang ng Blue Ribbon Committee at ang pagkakaalam ko hindi naman talaga miyembro ng Blue Ribbon Committee etong si Robin Padilla. Ano po kasi ang Blue Ribbon Committee may 18 na miyembro mga kababayan or 17 na miyembro yan at hindi po kabilang dyan si Robin Padilla. So ngayon mga kababayan, ito pakinggan po natin. Desidido si Senador Robin Padilla na hindi pumirma sa mga rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa investigasyon nito sa flood control scandal. Git niya, solid sila sa pinanghahawakang minority report. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Buo na ang desisyon ni Senator Robin Padilla sa pinaiikot ngayong committee report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga investigasyon sa flood control scandal. Binigyan din kasi ng kopya ni Committee Chair Senator Ping Lacson ang mga nasa minorya. Meron kasi kaming minority report Hindi dahil sa hindi ko sinusuportahan si Senator Ping Lacson. Siyempre alam naman ng lahat na minority ako. So siyempre ang susuportahan ko yung minority report. Personal at kolektibong desisyon niya ito ng minorya dahil kailangan nilang maging solid sa kanilang grupo dahil pumirma na sila sa minority report. Hindi mga kababayan, ganito lang yan. Ito bukod sa sinabi ko nga sa inyo na hindi naman siya miyembro ng Blue Ribbon Committee, parang sinabi na rin ni Robin Padilla na kahit nakagawa ng masama yung kasama ko, ganito mga kababayan yung kanyang tinotono dyan, na kahit nakagawa ng masama yung kasama ko na yan, kahit nangurap yan, kahit nagnakaw yan, hindi pa rin ako paperma dyan. Kasi gusto ko solid lang kami. Alam nyo, kaya matindi yung corruption sa panahon ni Digong Kasi ganyan ang pananaw ng mga DD-shit na yan. Diba? Ganyan ang pananaw ng mga anak ng karton na mga yan. Kasi ang pananaw nila, okay lang gumawa ka ng masama. Gawin mo nang gawin yan. Walang problema, basta mahalaga solid ka sa akin, solid tayo. Yan ang pananaw nila. Hindi katulad ni PBBM na kahit kaalyado kita, basta gumawa ka ng masama, abay dapat pagbayaran mo yung masamang ginawa mo. Siyempre kailangan solid kami sa minority, di ba? Popo, di ba? Ano yung desisyon ng aming minority floor leader, susunod kami. So as far as you know, hindi kayo pipirma buo? Yun ang sabi ng aming minority floor leader. Hindi naman daw nila pipigilan kung meron sa kanilang hanay ang pipirma sa Blue Ribbon Committee report. Mga konsentidor tong mga to. Di ba mga konsentidor? Sa totoo lang, dapat talaga ina-abolish na yung Senado. Sa totoo lang mga kababayan. Nakakalungkot na makita na yung pinapasahod ng taong bayan gantong ginagawa. Di ba biruin nyo? Ibig sabihin, yung mga nasa minority pala, mga konsentidor pala kayo. Kasi saglip na ang piliin nyo, yung interest ng mamamayang Pilipino, hindi nyo pinapakinggan ng taong bayan na mahalaga lang sa inyo, solid kayo sa minority. Babaw ng pananaw mo, Senator Robin. Pero maging ang mga nasa mayorya, wala pang konkretong sagot kung pipirma o hindi. Si Senator Rapi Tulfo, kailangan daw muna niyang mabasa ang higit 400 pages na committee report. Ayaw naman daw niya na magpadalos-dalos sa desisyon. Binabasa ko pa muna, so hindi muna ako pipirma hanggat hindi ko totally nabasa. Yan ang tamang sagot. Yung kay Senator Rapi Tulfo, mga kababayan, yan ang tamang sagot. Na intindihan, and then I have to consult my legis team on that matter. So ayoko maging padalos-dalos. Ayon sa senador, nasa 20 pages pa lang ang natatapos niyang mabasa ngayon. Sabi ni Senator Lacson, kapag nakakalap ng 11 pirma, isusumiti ito sa Bills and Index ng Senado para maisama sa kalendaryo ng regular session upang matalakay at mapagdebatehan sa plenaryo. Sabi dito ni Ma'am Lele po, ni Ma'am Teresita Tan, kung sasabihin ng puno nila na kumain ng EBS, kakain sila. Gano'n na nga! Pag sinabi ni Kayatanong umakyat ng puno ng nyog at mag-jump,
Ganun na nga, susunod sila. Mahalaga, solid lang sila mga kababayan, kayo naman. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Manatiling Diba mga kababayan, ganyan kaano si Senator Robin Padilla, ngayon, nasoplak siya ni Jam Magno. Diba ni Jam Magno ba? Shelo Magno pala, sorry. Nasoplak siya mga kababayan ni Shelo Magno. At ang sabi dito ni Shelo Magno mga kababayan, Senator Robin, members lang po ng Blue Ribbon Committee ang pipirma. Sa report, hindi po talaga kayo pipirma kasi hindi naman po kayo member ng Blue Ribbon Committee. Kasi ang pagkakaalam ko nga talaga dyan mga kababayan, nasa 17 o 18 yung miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, asahan nyo na itong mga naandi dito na iba na miyembro ng minority mga kababayan, katulad nitong si pang-14, si Bongo, baka hindi po ito pumirma kasi miyembro ng minority yan. At saka itong si Amy Marcos, alisin nyo na yan. Si Jinggoy Estrada, syempre, hindi pipirma yan. Siya yung makakasuhan mga kababayan Diba siya yung nire-recomendahan na isa lang sa preliminary investigation. So magiging bias na yan. Hindi pipirma yan. Asahan nyo na si Bato de la Rosa, hindi rin pipirma yan. So siguro yung mga pipirma lang dito, si Joel Villanueva, hindi rin pipirma yan. Si Marcoleta, hindi rin mga kababayan. So mga pipirma lang dito, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, siguro itong 2 Villar, may pag-asa pa mga kababayan. Etong si Pangilinan, si Legarda, hindi natin alam kung pipirma, pero tingin ko baka pipirma yan. Si Lapid, Gatchalian, si Pia Cayetano, hindi pa natin alam kung pipirma yan. Pero si Bam Aquino, malaki ang posibilidad na pumirma yan. At saka itong si Senator Risa Ontiveros, at itong si JB Ejercito, nakapirma na nga siya nung una, binawi niya lang nais sa publiko. Diba mga kababayan? So pipirma din yan. Si Erwin Tulfo, pipirma to. Natural mga kababayan. So si Subire, tingin ko pipirma din yan. Itong si Cayetano, malabo. So yan po mga kababayan. Kita nyo wala yung pangalan dito ni Robin Padilla. Wala yung pangalan niya dyan. Kasi hindi naman siya miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya nga doon sa sinasabi ni Senator Robin Padilla, nagmukha po siyang bobo doon mga kababayan. Yan yung masasabi natin. Hindi naman siya miyembro ng ng Senate Blue Ribbon Committee. Di dapat lang talaga na hindi ka pumirma. Diba mga kababayan? Tsaka ito pa yung isang pinakamatindi na nangyari kay Senator Robin Padilla. Na kung saan mga kababayan, diba nagbigay siya ng donation pero ipinost niya pa sa social media yung 1 million pesos na allegedly sariling pera daw po niya na ipinadala niya dun sa pamilya ng mga apektado ng sunog. So ngayon mga kababayan, saglip na mapabuti yung sitwasyon kasi nagbigay siya ng tulong, nabatikos pa siya. Alamin natin kung bakit mga kababayan. Nabalot sa kontrobersya ang cash donation ni Senador Robin Padilla para sa mga pamilyang apektado ng sunog sa Bunggao, Tawi-Tawi. Pinuna kasi ng mga netizen kung bakit kailangan pang ipangalandakan daw ito sa social media. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Parang ang dating, wala nang ginawang matino si Robin. Di ba mga kababayan? Biruin nyo, saglip na mapabuti siya kasi nag-post siya ng pera, 1 million pesos, magbibigay ng tulong, napasama pa. Kasi nga, ang sinasabi ng mga kababayan Pilipino natin, kung tutulong ka lang naman ng bukal sa loob mo, dapat wag mo na i-post. Dapat wag mo na ipagyabang pa. Tumulong ka na lang. Diba mga kababayan, ganun po yung sinasabi. Tsaka, obligado talaga silang magbigay ng tulong kasi unang-una, public servant, etong si Robin Padilla, siya po ay senador na iniluklok ng taong bayan. Nilamon ng nagngangalit na apoy ang nasa 1,000 bahay sa baybaying bahagi ng Barangay Lamion, Bunggao, Tawi-Tawi noong February 3. Kaya bumuhos ang tulong sa daan-daang pamilya na nawala ng matitirhan. Isa sa nagpadala ng tulong si Senador Robin Padilla. Noong February 9, pinost niya sa kanyang FB page ang 7 bundle ng tig 1,000 piso at 4 na bundle ng tig 500 pesos na kung susumahin ay 1 milyong piso. Sa kanyang caption, sinabi ni Senator Robin na gustuhin man niyang iabot ito ng personal sa mga nasunugan, hindi siya pinayagan ng pagkakataon. Kaya pinadala na lang sa kanyang consultant na si Engineer Kerwin Hamjani.
Nakasaad din dito na sariling pera nila ng asawa niyang si Mariel para pantulong sa pagbangon ng mga nasunugan. Alam niya wala namang masama na tumulong eh. Ang problema kasi kay Senator Robin Padilla, kaya siya nabatikos mga kababayan. Ito, ulitin ko lang wala pong masamang tumulong at walang masamang magbalasakit sa mga kababayang Pilipino po natin. Pero ang problema kasi dito kay Senator Robin Padilla, bakit mo nga naman ipinost pa? Kung talagang bukal sa loob mo yung pagtulong, wala ka nang ibang sasabihin. Ipapadala mo na lang yan. Diba mga kababayan? Hindi ka naman kasi charity vlogger eh. Senador ka ng taong bayan. Kaya dapat kapag ka natulong ng ganyan, hindi mo na talaga ipinopost pa. Marami ang pumuri sa pagdodonate ng senador ng pera nilang Walang pinagkaiba kay Bongo no, nung tumulong doon sa nasunugan. Biruin nyo mga kababayan. Diba nag-live si Bongo? Eto, pakita ko sa inyo. Para baka sabihin naman ng iba nagpi-fake news tayo. Napaka-OA lang kasi. Eto, may nahalata ba kayo? Ayan o. Naka-motorsiklo siya mga kababayan habang naglalakad yung mga bodyguard niya. Di ba mga kababayan? Naka-motorcycle si Senator Bongo habang naglalakad yung mga bodyguard niya at tinahabol siya. Ayan o. Diba? Lights, camera, action! Diba? Tingnan nyo naman dito mga kababayan. Ayan o. Yung kanyang bodyguard sa uli, pagod na kakahabol sa kanya oh. Ito yung nakasalamin. Ayan oh, yung nasa likod niya. Diba? Epic fail mga kababayan, halatang pang-photo op lang. Diba kung talagang tutulong ka Senator Bongo, kayong dalawa ni Robin Padilla, dapat hindi ganyan. Obvious naman na pa-auto op yung ginagawa nyo. Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin dito. Mag-asawa. Sabi ng ilan, maliit man ito ay malaking bagay na para sa mga nangangailangan sa Bungaw. Pero may ilan naman na pinuna ang pagpo-post pa ng senador. Sa FB page ng Di Umano, question ng mga nag-comment kung bakit kailangan pang i-post ng senador ang picture ng pera. Sabi nga dito ni Ignacio, sabi dito, okay na sana kaso kinuhanan pa ng picture. Need ba ipagsabi? Kailangan pa bang ipakita yung pera na itutulong mo kuno? Malay namin kung itutulong mo talaga yan. Sabi dito, may resibo. Kailangan post muna yung picture ng bundles ng pera bago daw mga kababayan ibigay yung tulong. Diba alam niyo mga kababayan, sablay talaga tong si Bongo at itong si Robin Padilla. Na binigay. Bagay na tila kinapikon ng baguhang mambabatas. Binabash ka dun sa Ito, napikon siya dito mga kababayan eh. pinost mo daw na Paano yung mga amount. binabalita nyo? Hindi, yung pinost nyo daw po na yung pera, bakit kailangan pa daw i-post, ipinamigay na, O para gayahin mo. O baka may pera ka, di pamigay mo, padala mo doon. Anong problema? Ayon sa Chief of Staff ni Senador Padilla, Diba? Kita niyo, piko si Senator Robin Padilla. Alam mo, ganito lang naman kasi yan. Kung gumagawa lang sana kayo ng tama, hindi naman kayo babatikusin ng taong bayan eh. Diba? Kung gumagawa lang sana kayo ng tama na naaayon sa interes ng mga kababayang Pilipino po natin at hindi ninyo ipinapakita yung pagiging Chinador ninyo at pagiging plastic ninyo, hindi naman kayo babatikusin ng mga kababayan natin. Ang problema lang kasi, obvious nga naman na bago mo itulong yung pera, kailangan picturean mo muna. Ipakita mo sa social media, malay ba nga naman ang taong bayan kung itinulong mo nga naman yan o hindi. Diba mga kababayan? Kita nyo, pikon siya dito. Ano yung mga binabalita nyo? hindi yung pinost pikon ng baguhang mambabatas. Binabash ka dun sa pinost mo daw na Paano yung mga amount. binabalita nyo? Hindi, yung pinost nyo daw po na yung pera, bakit kailangan pa daw i-post, ipinamigay na, O para gayahin mo. O baka may pera ka, di pamigay mo, padala mo doon. Anong problema?
Tapi ko na Ayon sa puti. Chief of Staff ni Senador Padilla, kung aktibo pa raw sana sa showbiz ang mambabatas, ay di hamak na mas malaki pa siguro ang maibibigay niya. Ginawa raw ng Senador ang pagpo-post sa social media para pamarisan ang pagtulong sa mga kababayan na nasunugan sa Bonggao, Tawi-Tawi. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Alam mo, Senator Robin, ikaw obligado ka talaga. Kasi unang-una, public servant ka. Senador ka ng taong bayan. Yung mga taga-Tawi-Tawi, bumoto rin sa'yo yan. Di ba? Marami bumoto sa'yo. So ngayon, obligado ka na tumulong talaga. Ito in my personal opinion to mga kababayan. Yung tulong na sinasabi mo, ipinapakita mo sa social media kahit hindi mo na ipakita yan. Kung tutusin, kulang pa nga yan tulong mo na yan sa mga taong sumuporta sa'yo at binibigo mo dahil sa pinaggagawa mo. Di ba mga kababayan? Kung tutusin yung mga ginagawa niyang yan, kulang na kulang pa yan para pasasalamat sa mga taong sumama sa kanya noong 2022. Nung sinuportahan siya mga kababayan. Kasi dapat nga, since iniluklukan ng taong bayan, dapat nilulubos-lubos mo na. Dapat nagtatrabaho ka ng maayos at ginagampanan mo ng maayos yung pagiging senador mo. Ngayon, hindi natin masisisi ang taong bayan kung bakit inuupakan siya. Kasi obvious naman talaga na kung magbibigay ka ng tulong, sana yung hindi mo na kailangang ipagyabang pa. So ngayon, ang isa pa dyan, mga kababayan na ikinagagalit na mga kababayan Pilipino po natin, ito pa yung sinabi niya. After niya sabihin na mahihina, yung tawag dito, yung mga kabataan. Ano po kasi sabi dito, basahin po natin itong balita sa Philippine Star. Mandato ko ang maging totoo. Senator Robin Padilla issue a follow-up explanation on Wednesday after his statement calling the youth weak for experiencing depression. During the Senate Committee on Public Information and Mass Media hearing raised various sentiments online. Sabi ni Robin Padilla, ako ang chairman ng Public Information at Mass Media. Mandato ko ang maging totoo sa taong bayan at huwag maging plastic o mapagkunwari sa mga sinasabi ko dahil yon ang katotohanan. He wrote in a Facebook post mga kababayan. Sabi pa dito, kaya kung nais ninyong makatulong sa issue na ito ng mga kabataan, do something about it and stop talking about me. Act on the data, not action on my statement. Harapin ninyo ang nangyayari sa ating kabataan, hindi ako, matanda na ako. Yan po yung sabi ni Robin Padilla. So ngayon sabi niya pa dito, ang nagsasabing mahina o weak ang kabataan ngayon ay ang mga datos ng pagsasarili daw mga kababayan. Alam niyo na yon, yung katulad sa nangyari kay Cabral na aming pinag-aaralan sa aming opisina, hindi bunga lang ng aming mungkahi o opinyon. Katunayan ay sa buong pag-aaral din ng mga prosibong bansa, pati ang ang WHO or etong World Health Organization ay nagpapatunay sa mga datos mga kababayan na mahina daw talaga yung mga kabataan dahil madali daw makain ng depression mga kababayan. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo, hindi po biro yan. Siguro mga kababayan, kung sa panahon ni Robin Padilla, ganun po siya, dapat ang ginagawa mo ngayon, hindi paghuhugas kamay Dapat bilang senador, humahanap ka ng solusyon kung paano mapapalakas yung mga kabataan na sinasabi mo mahina. Hindi solusyon ang paghuhugas kamay mo. Dapat ang ginagawa mo, humahanap ka ng paraan kung paano masusolusyonan yung sinasabi mong mahinang kabataan, yung sinasabi mong problema pagdating sa mga kabataan. Hindi yung mag-aano ka, maghuhugas kamay ka. Kaya nga sabi dito ng mga nag-comment so provide solution, not just present the data. Sabi pa dito mga kababayan, eto pa, let's pray for voters for better discernment mga kababayan. Kasi nga mga kababayan, mukhang nagkamali talaga ang taong bayan, mukhang nabudol tayo ni Senator Robin Padilla noong panahon ng eleksyon. At sana nga totohanin niya yung sinasabi niya na pagdating ng 2028, hindi na po siya tatakbo mga kababayan dahil kung tumakbo siya, matitikman niya ang galit ng mga kabataan na sinasabi niya mahina. Matitikman niya yung galit ng mga Pilipino na matagal na nagtimpe dahil sa mga pinagsasasabi po niya patungkol po sa issue ng West Philippine Sea at yung pagiging Chinador po niya mga kababayan. Ano po? So kayo, kung kayong tatanungin mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po dito
sa topic na yan na tinalakay po natin mga kababayan na kung saan hindi pa nga nakakabangon si Senator Robin Padilla, gumawa na naman po ng mga panibagong eksena. Ano po, so comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo, hingil po dyan.